Ang pagmumuni-muni, Bow. Anong isang bagay ang magandang pagmuni-munihan ko sa araw na ito tungkol sa aking pamilya? Kung may isang bagay na magandang pagmuni-munihan mo ngayong araw tungkol sa iyong pamilya, ito iyon. Naipaparamdam ko ba sa aking pamilya na mahalaga sila sa akin? Minsan iniisip natin na alam na ng pamilya natin na mahal natin sila. Dahil nagsusumikap tayo para sa kanila. Dahil nagbibigay tayo. Dahil nandiyan tayo kapag may problema. Dahil inaalagaan natin sila sa sarili nating paraan. Pero may malaking pagkakaiba ang pagmamahal at ang pagpaparamdam ng pagmamahal. Maaring mahal na mahal mo ang isang tao, pero kung hindi niya ito naririnig, nakikita o nararamdaman, baka hindi niya alam kung gaano siya kahalaga sa iyo. Kaya ngayong araw, huminto ka sandali at tanungin ang sarili na ipaparamdam ko ba sa aking pamilya na mahalaga sila sa akin. Hindi kailangang maging komplikado ang sagot. Baka kailangan mo lang silang kamustahin. Baka kailangan mong makinig ng hindi hawak ang cellphone. Baka kailangan mong sabihin, salamat. O baka kailangan mong sabihin ang isang simpleng, mahal kita. Nakakatuwa dahil habang bata ang mga anak natin, parang napakadaling sabihin ang mga salitang iyon. Anak, mahal kita. Mag-ingat ka. Kumain ka na ba? Pagod ka ba? Pero habang lumalaki ang mga anak, nagiging abala ang lahat. May trabaho, may sariling pamilya, may mga responsibilidad, may mga pangarap, at unti-unting nagiging mas maikli ang mga pag-uusap. Hanggang sa dumating ang isang araw na mapapansin mong matagal na pala kayong hindi nagkaroon ng tunay na pag-uusap. Hindi naman ibig sabihin na wala ng pagmamahalan. Minsan, natabunan lang ng buhay ang pagpapakita natin nito. At iyon ang magandang pagmuni-munihan ngayon. Hindi ba baka masyado na tayong sanay sa presensya ng ating pamilya, kaya nakakalimutan nating pahalagahan ito? Kapag araw-araw mong nakikita ang isang tao, maari mong isipin na palagi siyang nandiyan. Pero ang totoo, walang sinuman ang garantisadong mananatili sa buhay natin magpakailanman. Ang mga magulang natin ay tumatanda. Ang mga anak natin ay lumalaki. Ang mga kapatid natin ay nagkakaroon ng sarili nilang buhay. Ang asawa natin ay nagbabago rin habang lumilipas ang panahon. At tayo rin. Kaya minsan, ang pinakamahalagang bagay na maari nating gawin ay huwag hintayin ang isang espesyal na okasyon para iparamdam sa pamilya natin na mahalaga sila. Hindi kailangang birthday, hindi kailangang anniversary, hindi kailangang Pasko, hindi kailangang may magandang balita. Ngayon mismo, pwede. Pwede mong sabihin, salamat sa pagiging nandiyan, salamat sa pag-unawa sa akin. Alam kong hindi ako perpekto, pero nagpapasalamat ako na pamilya kita. Napakasimpleng mga salita, pero para sa taong nangangailangan na marinig yon, maaring napakalaki ng epekto. At may isa pang tanong na aari mong pagmuni-munihan. Kapag naalala ako ng pamilya ko, ano kaya ang nararamdaman nila? Hindi ito tanong para sisihin ang sarili. Hindi ito tanong para isipin kung mabuti ka bang ama, ina, asawa, anak o kapatid. Ito ay paanyaya lamang na tumingin sa salamin. Kapag iniisip ka nila, naala ba nila ang isang taong marunong makinig? Isang taong nagbibigay ng encouragement? Isang taong madaling lapitan? Isang taong marunong humingi ng tawad? Isang taong marunong magpatawad? O baka minsan, naalala rin nila ang mga pagkakataong naging masyado kang abala, masyadong tahimik o masyadong matigas. Lahat tayo may ganoong sandali. Walang perpektong pamilya. May misunderstandings, may tampuhan, may mga salitang nasasabi kapag galit, may mga bagay na hindi na pag-uusapan, may mga sugat na matagal ng dala. At minsan, ang pinakamagandang pagmumuni mo tungkol sa pamilya ay hindi, paano ko sila mababago? Kundi, ano ang maari kong baguhin sa sarili ko? Dahil hindi natin kontrolado ang magiging reaksyon ng ibang tao. Hindi natin kontrolado kung maintindihan nila tayo. Hindi natin kontrolado kung susundin nila ang payo natin. Hindi natin kontrolado kung pareho sila ng pananaw natin. Pero kontrolado natin kung paano tayo makikitungo. Maari nating piliing maging mas mahinahon. Maari nating piliing makinig muna bago sumagot. Maari nating piling huwag nang ungkatin ang lumang pagkakamali. Maari nating piling humingi ng tawad. Maari nating piliing magsabi ng salamat at maari nating piliing mahalin ang pamilya natin habang may pagkakataon pa. Dahil baka ito ang isa sa pinakamalaking realization natin habang tumatanda. Hindi pala kailangan ng pamilya ng perpektong buhay. Kailangan nila ng presensya, kailangan nila ng panahon, kailangan nila ng pakikinig, kailangan nila ng pag-unawa. At higit sa lahat, kailangan nilang maramdaman na may lugar sila sa puso natin. Minsan, gusto nating bigyan ng pamilya natin ng malaking bagay.
bahay, sasakyan, bakasyon, regalo, financial security, at magaganda ang mga bagay na iyon. Pero may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang isang yakap, isang taos pusong pag-usap, isang tawag, isang kumusta ka, isang proud ako sa iyo, isang salamat, isang patawad, at isang mahal kita. Minsan, yun ang mga bagay na pinakanaalala ng isang tao. Kaya ngayong araw, baka magandang gawin mo ang isang simpleng eksperimento. Pumili ka ng isang miyembro ng pamilya. Hindi kailangang lahat, isa lang, at gumawa ka ng isang bagay na magpaparamdam sa kanya na mahalaga siya. Kung matagal mo nang hindi nakakausap ang kapatid mo, tawagan mo. Kung may anak ka matagal nang hindi nakakausap ng seryoso, kamustahin mo. Kung kasama mo sa bahay ang asawa mo, tanungin mo, kumusta ka talaga? At pagkatapos, makinig ka. Huwag mong agad bigyan ng solusyon. Huwag mong agad ikuwento ang sarili mong karanasan. Makinig ka lang. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa isang tao ay ang pakiramdam na may taong tunay na nakikinig sa kanya. At kung may sama ng loob ka sa isang miyembro ng pamilya, baka maari mong itanong, gusto ko bang dalhin ang sama ng loob na ito habang buhay? Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong kalimutan ang lahat. Hindi ibig sabihin na kailangan mong payagan ang maling pagtrato. May mga pagkakataong kailangan pa rin nating magtakda ng boundaries. Pero maari nating piliing huwag hayaang ang galit ang maging permanenteng laman ng puso natin. Dahil ang buhay ay maikli. At minsan, mas mabilis lumipas ang panahon kaysa sa inaakala natin. Isang araw, bata pa ang anak mo. Kinabukasan, may sarili na siyang pamilya. Isang araw, malakas pa ang mga magulang mo. Pagkaraan ng ilang taon, kailangan mo ng alagaan sila. Isang araw, kumpleto pa kayo sa hapagkainan. At darating ang panahon na may isang upuan nang walang nakaupo. Kaya habang nandito pa sila, mahalin mo sila. Habang maari mo pa silang makausap, kausapin mo sila. Habang maari mo pa silang yakapin, yakapin mo sila. Habang maari mo pang sabihin ang salamat, sabihin mo. At habang may pagkakataon ka pang sabihin ang mahal kita, huwag mo nang ipagpaliban. Dahil baka isang araw, ang mga bagay na pinagsisisihan natin ay hindi yung mga bagay na ginawa natin. Baka ang pinakamasakit ay yung mga bagay na hindi natin ginawa, ang tawag na hindi natin ginawa, ang pagbisita na ipinagpaliban, ang paghingi ng tawad na hindi natin nasabi, ang yakap na hindi natin naibigay, ang mahal kita na inisip nating sabihin sana bukas. Kaya ngayong araw, ito ang iyong pagmumuni-munihan. Na ipaparamdam ko ba sa aking pamilya na mahalaga sila sa akin? At pagkatapos, huwag ka lamang mag-isip, kumilos ka. Isang mensahe, isang tawag, isang yakap, isang pasasalamat, isang paghingi ng tawad, isang mahabang pakikinig, isang simpleng hapunan na walang cellphone. Hindi kailangang malaki. Dahil ang relasyon ay hindi naman karaniwang nasisira o nabubuo sa isang malaking pangyayari. Kadalasan, nabubuo ito sa maliliit na bagay na paulit-ulit nating ginagawa. Kaya baka ang pinakamagandang regalo mo sa pamilya mo ngayong araw ay hindi pera, hindi regalo. Hindi kahit isang malaking sorpresa. Baka ang pinakamagandang regalo ay ang iyong buong presensya. Kapag kausap mo sila, nandiyan ka. Kapag kailangan ka nila, makinig ka. Kapag nagkamali sila, unawain mo. Kapag nagkamali ka, matutong humingi ng tawad. At kapag may pagkataong sabihin mong mahal mo sila, sabihin mo. Dahil sa huli, maaring hindi nila maalala ang lahat ng bagay na binili mo. Maaring makalimutan nila ang mga regalo. Maaring makalimutan nila ang mga espesyal na okasyon. Pero malaki ang posibilidad na maalala nila kung paano mo sila pinaramdam. Kung pinaramdam mo ba na sila ay mahalaga. Kung pinaramdam mo ba na sila ay ligtas. Kung pinaramdam mo ba na maari silang umuwi sa iyo. At kung dumating ang panahon na balikan mo ang buhay mo, sana masasabi mo, hindi naging perpekto ang pamilya namin. Marami rin kaming pagkakamali. Pero minahal ko sila habang may pagkakataon ako. At marahil yon ang isa sa pinakamagandang buhay na maari nating mabuhay. Hindi perpekto, hindi walang problema, pero puno ng pagmamahal. Kaya ngayong araw, bago matapos ang araw na ito, isipin mo ang isang tao sa pamilya mo. Isang tao na gusto mong pasalamatan, isang tao na gusto mong kamustahin, isang tao na gusto mong yakapin, at tanungin ang sarili, ano ang isang maliit na bagay na maari kong gawin ngayong araw para maramdaman niyang mahalaga siya sa akin? Pagkatapos, gawin mo. Dahil ang pagmamahal ay hindi lamang isang bagay na nararamdaman. Ito ay isang bagay na ipinapakita. At minsan ang pinakamagandang oras para ipakita ito ay hindi bukas, ngayon.